Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon sa umagang ito ng Wednesday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan mula dito sa Crossroad Methodist Church. I hope and I pray kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayong buwan ng November ay sineselebrate natin ang Thanksgiving. At ito ay ang pagpupuri at pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Kaya isang talata ang aking babahagi sa umagang ito na sinulat ng salmistang si David. Sabi sa mga awit chapter 9 verse 1, "Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko." Tunay nga na ang pagpupuri at pagpapasalamat ay katangi-tanging tatak na mga tunay na mananampalataya ni Jesus. Yung mga kabutihan at yung katapatan ng Diyos bilang mga tunay na Kristiyano, bilang mga tunay na mananampalataya, ay pinapasalamatan natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, kinikilala natin na ang Diyos ang siyang naging dahilan kung bakit natin ito nakamit. Ang Diyos ang siyang naging dahilan kung bakit natin ito naisagawa. Ang Diyos ang dahilan kung bakit natin ito natamo. Kaya naman, tayo ay nagpapasalamat. Kinikilala natin si Yahweh, ang Diyos, ang ating Panginoon, na siyang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. Ngunit sa panahon ng kaligayahan at tagumpay, napakadaling magpasalamat. Ngunit sa panahon ng kalungkutan at pagkabigo, totoong mahirap ang magpasalamat. Ngunit sa ating mga mananampalataya, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan natin, anuman yung nararanasan natin sa ating mga buhay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong nakikipag-isa kay Kristo." So, ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi lamang sa panahon ng kaligayahan, hindi lamang sa panahon ng tagumpay, hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, maging sa panahon ng kalungkutan, maging sa panahon ng karamdaman, maging sa panahon ng pagkabigo, dapat natin itong ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon. At paano natin siya papasalamatan, mga kapatid? Sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya. Sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Kanya. At sa pamamagitan ng paggawa ng Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Kaya naman ngayong buwan ng November, at hindi lamang ngayong buwan ng November, kundi sa bawat opportunity, sa bawat instances ng ating buhay, pasalamatan natin siya na Diyos na siyang gumawa ng kahanga-hanga sa ating mga buhay. At sabi ng salmista, "Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang bagay na ginawa mo, ihahayag ko." Paanong paraan daw magpapasalamat ang salmista? Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga kahangahangang ginawa ng Diyos sa kanya. So, ganoon din nawa tayo, ipahayag natin yung kabutihan ng Panginoon, i-share natin upang ito ay magbigay din ng inspirasyon, ng kalakasan, ng katatagan sa bawat isang mga nakakakilala at hindi nakakakilala sa ating Panginoon. So, nasa panahon po tayo ng prayer time. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito dahil Ikaw ang Diyos na patuloy na nahahayag sa bawat isa sa amin. Bayaan mo na sa kabuuan ng araw na ito ng Wednesday, patuloy naming maramdaman ang iyong presensya, patuloy naming maramdaman ang iyong kapahayagan sa bawat isa sa amin, sa pamamagitan ng pagpupuri at ang pasasalamat sa iyo.
Nawa hindi namin makaligtaan yung mga bagay na ginawa mo at gagawin mo pa sa bawat isa sa amin. At kami ay magpasalamat sa pamamagitan ng pagpupuri, pagsunod, pagkilala sa iyong katapatan. I-bless niyo po ang lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig, nakikibahagi sa mga oras na ito para sa aming morning devotion. At anuman po ang kanilang pinagpipray, bigyan niyo po ng katugunan, especially po yung mga iba na humihingi ng magandang kalusugan. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila. Yung mga iba na humihingi ng kalakasan, palakasin niyo po sila. Yung mga iba na humihingi ng mga blessing, ng pagpapalang financial, pagpapalang spiritual, pagpalain niyo po sila. At pangunahan, samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga workers ng Philippine Annual Conference na pupunta po sa Tagaytay Mission Camp tomorrow para sa Workers Convocation. Nawa maging successful po ito sa tulong mo. Marami pong salamat. I-bless niyo po ang lahat ng mga sumusuporta, nanonood, nakikinig sa aming morning devotion. At pagpalain niyo po kaming lahat sa kabuuan ng araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman po tayo para sa isa na namang edisyon ng morning devotion para sa araw na ito ng Wednesday. Purihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Nawa patuloy nating makita yung kadakilaan, yung katapatan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya tulad ng nating natunghayan sa ating morning devotion para sa umagang ito. So muli, mula po dito sa Cross of United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!